May isang journalist na in-interview ang isang Buddhist. Tinanong niya, ano ang kahulugan ng kamatayan? At ang sabi ng Buddhist, what a great question. At kanyang ipinaliwanag, ang tao, sabi niya, ay parang mga tilamsik mula sa napakalaking dagat. Kaya yung tilamsik na iyon ay humiwalay sa kalakhan ng tubig. Kaya sabi ng Buddhist, the saddest moment in our human existence is our birth. Ang pinakamalungkot na sandali sa ating pag-iral ay ang ating pagsilang. The saddest moment. Sabi na nag-interview, ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng isang bata. Bakit mo sinasabing ito ang pinakamalungkot? Dahil humiwalay tayo sa kalakhan ng buhay. We are separated from the great body of water. Habang nakikinig ako sa interview, sabi ko, kaya pala, nung tayo ay ipinanganak, hindi tayo tumatawa, hindi tayo nag-ahalakak, hindi tayo nakangiti. Ano tayo? Umiiyak tayo. Dahil inihiwalay tayo sa kalakhan ng buhay. And, sabi ng Buddhist, ang pinakamasayang pag-iral natin, ang pinakamasayang sandali ng pag-iral natin ay ang kamatayan. Baliktad naman tayo, no? Umiiyak at nagpapanangis tayo kapag tayo namamatay. Sabi niya, hindi ko maintindihan. Yun ang pinakamasaya dahil muli tayong bumabalik sa ating pinanggalingan. Death is a homecoming. In death, we are again absorbed into the fullness of life. In death, we become part of this life, eternal life. Yun ay sa pananaw ng Buddhist. Pero ang gandang pananaw. Gawin natin Kristiyanong pananaw. Noong tayo ay bininyagan, binuhusan na tayo ng tubig at ibinalik na tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi na natin kailangan na mamatay dahil sa binyag. Tayo ay namatay at muling pinagkalooban ng bagong buhay kay Kristo. Kaya sa binyag pa lamang ay nabubuhay na tayo sa buhay na walang hanggan. Subalit, hindi automatic ang pagyakap natin sa buhay na walang hanggan. Sa halip, patuloy tayo sa ating pagpupunyagi. Patuloy na inihaharap tayo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo na ang sinumang kumikilala sa akin upang magkaroon ng kaganapan ang buhay na kanyang kinamit o nakamit nung siya'y bininyagaan, ay dapat na kilalanin ang anak ng tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkilalang ito sa ating Panginoong Jesucristo ay may kaakibat na at dinadala tayo nito sa krus. Kaya mauunawaan lamang natin ang makakamit nating walang hanggang buhay
sa harap ng krus. May pagdurusa, may pagpapako, at may kamatayan. Bukas, ang Ebanghelyo ay higit na malinaw na magsasaad dito sa atin. Na ang sinumang nais na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ang pamantayan ng buhay na walang hanggan. Limutin ang ukol sa kanyang sarili. Complete denial of self. Yun ang hinihingi sa atin. At ang hirap maunawaan ito sa ating panahon ngayon. Dahil ang ating panahon ngayon at ang ating kapaligiran ngayon ay hindi nakatuon sa denial of self, preservation of self, affirmation of self, propagation of self. At tayo na mayroong debosyon sa pag-akyat sa langit ni Maria, ay dapat na haharap sa parang isang maliwanag na salamin. Na makikita natin ang pag-akyat ni Maria ay isang complete denial of self. Complete denial even of opportunities na siyang pwedeng nakalaan sa kanyang sarili. Sa halip, ang binigyang daan ng ating mahal na ina ay ang kahihinatnan ng buhay. Inialay niya ang kanyang sarili. Hindi niya inunawa ang kahulugan ng kanyang pag-oo na siya ay maglilihi at manganganak sa kabila ng hindi pagganap ang kasal niya kay San Jose. Maaari siyang patayin. Ngunit, complete denial of self ang ipinakita sa atin ng mahal na ina upang isilang ang ating tagapagligtas, upang pasinayaan na ang naduhaging kalagayan ng tao ay magkaroon ng kaluwalhatian. Kaya sabi ko, sa simula ng ating pagdiriwang, isang masayang pagdiriwang ang pag-akyat sa langit ni Maria. Dahil ipinakikita sa atin ito ang kinabukasan ng tao, ng sangkatauhan. At anong ipinakikita sa atin ng pagdiriwang na ito? Madalas, hanggang ngayon, ang ipinagdarasal natin sa misa at sa ating mga personal na prayer ay kaluluwa ni. Ialay natin ang misa sa kaluluwa ni. Ngunit tingnan natin ang larawan na ipinakikita ng pag-akyat sa langit ni Maria. Mary was assumed to heaven, not her soul, but her body, her person. The whole self she denied. She regained this complete and perfect self in her assumption. Yun ang galak noon. Yung ating katawan, kasama natin sa buhay na walang hanggan. Sabi ng aming spiritual director nung kami ay nasa college, si Monsignor Pablo Aguilar, sabi niya, ingatan ninyo ang inyong mga katawan. Iyan din ang dadalhin ninyo sa langit. Napakagandang larawan kung ano tayo sa kinabukasan. Ngunit, mayroong hinihingi sa atin. Complete denial of self. Upang complete return of self in heaven. Magnilay tayo.